Nagbabalik po tayo dito sa ating polling precinct. Ayan. Kanina po nakasama natin si Ma'am Erna Malina ng COMELEC para turo sa atin ang tamang proseso ng pagboto. I-discuss natin ang balota. Ngayon naman po, papakita natin ang bilangan ng ating mga boto. Pinakita ho natin kaninang huli, pinasok na yung mga balota dito sa PCOS machine. Ma'am Erna, paano ba binibilang ng PCOS machine ang boto sa balota? Ang PCOS machine reads the ballot, yung kanyang digital image na kinukuha niya when the voter feeds the ballot, na it takes a digital image both sides at one time. Kinukuha ng litrato, ika nga. Opo. Kasi yun po yung pinaka pinaka maayos niya. Kasi ang voter lang ang naghahawak ng kanyang balota. And then after the close of voting, kung wala na po, the voting actually is 7 a.m. to 7 p.m. now. And then when there are no voter remaining within the 30-meter radius, magko-close po yung voting natin. Okay. And that's the time that the PCOS takes the digital image and then counts the votes. Tapos naka-reflect po siya, magpiprint out po dito sa election returns. The election returns that we have reflects all the votes garnered by the candidates as voted by the voters. Okay. Ito na po siya. Of course, all of this is going to be transparent sa mga representative ng mga partido, etc. Lahat po yan. In the presence of watchers and political party representatives po yan na ginagawa. At saka there's a posted copy po nito sa precinct. At meron din po tayong, kumbaga, to cross-check kung tama yung naging bilang ng PCOS machine. Meron din tayong tinatawag na manual audit. Random manual audit. Ano po yung ibig sabihin? Yes, there's a random manual audit. For the procedure of COMELEC, there's one precinct that's chosen in every legislative district. And then, for example, this is the precinct that's chosen after the close of voting and nakaprint na po kami lahat and close na po siya lahat. There will be a team, a random manual audit team that will count the ballots, physically count them. Mamanu-manuhin po nila. But only the votes for senator, the congressman or member of the House of Representatives and the mayor will be counted. At Random testing lang po siya. Titignan kung tugma yung bilang ng PCOS at yung electronic count at saka yung manual count po. Dito ho sa ating ginawa ngayon, tinotal natin yung bilang ng PCOS, siyempre. At nagkaroon din po tayo ng manual audit kanina. At ano po ang naging resulta, Ma'am Erna? Yes, for purposes of demo, nag-open din tayo and nag-manual count po tayo, and the result matches exactly yung sa boto po ng dito sa balota at saka sa electronic count po ng PCOS machine. Of course, that is the ideal, ano po? Perfect match ang PCOS at manual. Pero paano po kung hindi tugma? Thus far po, yung sa mga tests po namin are they match po. So far. At sana ganun ang maging senaryo sa araw ng eleksyon. Ma'am Erna, siguro panghuling paalala sa ating mga botante. Pinapaalalahanan po namin kayo na May 13, 2013, yung araw po ng botohan. If possible, please come early. The voting is from 7 a.m. to 7 p.m. Isa ang pagpipila po ninyo. Please take note of your precinct number, yung sequence number po ninyo na makikita po sa harap ng presinto. At saka, pag 7 o'clock po, pag nandyan pa po kayo within the 30-meter radius, pwede pa po kayong bumoto. Alas 7 ng gabi. Pero wag niyo namang antayin na photo finish. At siyempre, pinakamahalaga, alagaan ang ating boto, dapat tama.